Hello guys! Welcome back sa aming channel, Rick and She. Ako po pala si Sheila. Kung balak niyong mag-apply ng study permit sa Canada, please watch this first. Kasi maraming application ang nare-refuse dahil sa simpleng mistakes lang. At yung mistake number 4, isa to sa pinaka-common pero maraming hindi nakakapansin. Yan. So make sure to watch hanggang dulo because this video might save your application. Yan. For today's video, pag-uusapan natin ang 5 mistakes people make when applying for a study permit in Canada. Kung gusto mong mas maging strong ang application mo, this video is for you. So tara, let's start. Yan. So mistake number 1, wrong school. So unang mistake ay nag-a-apply sa school na hindi eligible. So dapat ang school mo ay designated learning institution or approved school sa Canada. Yan, kapag hindi approve ang school, malaking problema ito sa application mo. So, always double check first before paying the tuition fee. Yan, pero itong next mistake, sobrang common ito. Yan, mistake number 2, weak explanation letter. So, maraming applicants ang gumagawa ng generic explanation letter. So, parang copy-paste lang. Pero remember guys, gusto ng officer maintindihan bakit itong course yung pinili nyo, bakit sa Canada kayo mag-aaral, bakit ngayon kayo mag-aaral, at ano ang future plans nyo after nyo mag-aaral. Kaya you need to be honest, clear, and personal. Yan. So, next naman, ito rin yung isa sa mga reason kung bakit marami rin ang nare-refuse. Yan. Mistake number 3, proof of funds problem. So, kailangan mapakita mo na kaya mong bayaran ang tuition fee mo, living expenses, at ang daily needs mo. So, kapag kulang or hindi clear yung documents, red flag na yon para sa mga officers. So, make sure complete and clean ang financial papers mo. Yan. So, now guys, ito na yung pinaka-biggest mistake na nagagawa ng mga nag-a-apply ng study permit. Yan. Mistake number 4, wrong course choice. Kung unrelated ang kukunin mong course sa background mo, pwedeng magtaka yung officer. So, example yan guys, no? May nursing background ka. Tapos, random unrelated course ang kukunin mo without explanation. So, they may ask, why this course? Diba? So, dapat may clear connection sa past experience or future goals mo, yung course na kukunin mo. Yan. So, this is one of the most overlooked mistakes sa mga nag-a-apply ng study permit dito sa Canada. Yan. Meron pa tayong last one, but very important din ito. Yan. Mistake number 5. Incomplete documents. So, simple mistakes like missing forms, wrong dates, expired passports, missing signatures, tsaka missing translations. So, small mistakes can cause big delays or refusal. Kaya guys, always review everything before submitting your application para wala kayong maging problem. Yan guys. So, may bonus tip ako sa inyo, no? If first time nyo mag-apply, don't rush. Kasi mas okay ang prepared application kaysa naman yung mga minamadali. Yan. So, make sure guys na kompleto yung documents nyo at saka yung forms nyo. Nasagutan nyo lahat ng mga questions, ganyan. Tama yung spelling ng pangalan nyo. Yan, ng birthday. Yan. Lahat ng mga details na yan, kailangan tama. Para pag sinubmit nyo siya sa officer, hindi na kayo makaka-receive ng letter na sinasabi na, oh, missing ka ng ganitong document, kulang yung finilapan mong forms, ganyan. Kasi nagko-cost nito is napepending yung application nyo. So, mas tumatagal pa lalo yung approval, di ba? Pero kung na-check nyo lahat at tama lahat, kumpleto lahat, di ba? Tapos sinubmit nyo, so, tuloy-tuloy na yung application, tuloy-tuloy na yung process, di ba? Yan. So, yun lang guys, yung isa sa mga tip natin sa inyo, no? Yan guys. So, sa tingin nyo, alin sa 5 mistakes ang pinaka-common? Yan. Please po, paki-comment down below. And then, kung may mga tanong po kayo, comment nyo lang din po down below and itatry po namin sagutin lahat ng yun. Okay? So, if nakatulong po ang video na ito at may natutunan po kayo, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe for more tips about study permit, immigration, and life in Canada. So, thank you guys for watching and see you again in our next video. Bye-bye po. God bless.